Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 6, page 77 ng textbook. Nasa Malhagi speaking part na tayo. Number 1 instruction. 후wen 씨가 이사 온 사람에게 주변 시설과 환경에 대해 알려줍니다. 다음 대화처럼 이야기해보세요. So sabi, si Huwen daw, dun sa kanyang kapitbahay na nag-move in to that person who just moved in, no? 이사 온, ibig sabihin bagong lipat. 주변 시설과 환경에 대해 알려줍니다. Pinapaalam daw niya yung sa environment, kung ano yung mga nasa paligid, and facilities or amenities dun nga sa tinitirhan nila. So dito, basahin natin yung pinag-uusapan nila, no? So, iyut. Iyut means neighbor or yung iyong kapitbahay na or kalugar. 사비 niya, 안녕하세요. 저 어제 이 동네로 이사 왔는데요. So, nag-greet muna siya and sabi niya, kahapon ay bagong lipat kami dito sa lugar na to. Sagot si Huwen, 그러세요. 반가워요. Sabi niya, ganun po ba? Nice to meet you po. Sagot ulit yung kapitbahay, 아이가 놀러 가자고 해서 그랬는데 혹시 동네에 아이가 놀만한 곳이 있나요? So, yung question niya kay Huwen, sabi niya, yung anak ko kasi nagyayaya na maglaro sa labas. 혹시, so 혹시 means perhaps, no, or baka sakali. Dito sa lugar natin, meron bang lugar na pwedeng paglaruan ng mga bata? So sagot si Huwen, 배고동 앞에 놀이터가 있어요. Sabi niya, meron pong playground sa tapat ng building number 105. 그리고 아이가 자전거 타는 것을 좋아하면 산책로에 가는 것도 좋아요. Tapos dito sa second sentence, additional niya yan, may suggestion siya. Sabi niya, also, if gusto ng bata na sumakay ng bike or magbike, 아이가 자전거 타는 것을 좋아하면 산책로에 가는 것도 좋아요. Maganda din na magpunta doon sa trail. So again, no, yung 산책로, yung trail. So usually part siya ng park kung saan yung lalakaran mo ay may may path ka na to walk or magbike. So yan, 산책로. 놀이터에서 산책로 입구가 보일 거예요. Sabi niya, from the playground, makikita nyo na po yung entrance papunta sa trail. Then, sagot ulit si kapitbahay, 그렇군요. 정말 감사합니다. 여쭤보길 잘했네요. Sabi niya, ganun pala. Thank you very much. And buti na lang nagtanong ako. So, yun yung ibig sabihin no? Yocho is to ask. So, another form siya ng to ask, no? And then, sagot ni Huwen, 궁금한 게 있으면 더 물어보세요. Sabi niya, if curious po kayo about anything, tanong lang po kayo. Okay, so yun yung kanilang usapan. So, yung number 1, ayan yung nandyan sa conversation natin, no? Check natin yung mga naging transformation or conjugation na nangyari. Ito munang 가자고 하다, so naging 가자고 해서 그렇는데. So, si hada naging 해서, and then 그렇는데. Nadagdagan din nung 그렇는데 na word. Tapos itong 아이가 놀다, naging 아이가 놀만한 곳. Tapos 있나요? So, nagkaroon siya nung 놀다, drop mo si da, and then yung grammar na real-man hada. Okay, so yun yung nadagdag na grammar, no? So, naging 놀만 한 곳. So, 곳 is yung lugar. Tapos, itong 놀이터가 있다, so naging 놀이터가 있어요. Naging present tense lang. Tapos yung last, 산책로 입구가 보이다, so naging future tense naman siya dito. 보일 거예요. 보일 거예요. So, same yung gagawin natin sa number 2. So, yung number 2, 아이가 운동하러 가자고 하다, magiging 가자고 해서 그렇는데. So, same lang dun sa number 1, no? 해서 그렇는데. Tapos, itong 아이하고 같이 운동하다, so, lalagyan natin siya nung real-man 한 곳. So, 운동할 만한 곳. Tapos, 근처에 체육 있다. So, magiging present tense lang ulit si 있다. So, 있어요.
And then yung last one, gongwone 갈 수 있다, magiging future tense. So, 있을 거예요. So, try natin gawin yung number 2, no? So, yung naka-highlight na lang, papalitan na lang natin. Hindi na natin babasahin yung buong usapan. So, dito tayo sa kay kapitbahay. 아이가 운동하러 가자고 해서 그렇는데 혹시 동네에 아이하고 같이 운동할 만한 곳이 있나요? So, yun na yung magiging question, no? So, again, 아이가 운동하러 가자고 해서 그렇는데 혹시 동네에 아이하고 같이 운동할 만한 곳이 있나요? And then, itong sa naka-green naman, so ang sagot na is, 근처에 체육센터가 있어요. Tapos, yung sumunod na naka-highlight na green, 아파트, so ito na yung sagot natin dyan, no? 아파트 후문으로 나가면 걸어서 공원에 갈 수 있을 거예요. So, ano ba yung ibig sabihin nung number 2? Mga information dyan. So, kanina, yung tinatanong sa number 1 is, meron bang lugar kung saan pwedeng maglaro yung mga bata? This time naman, ang tinatanong is, meron bang lugar kung saan pwedeng mag-exercise? 운동하다. Okay? Kasama yung bata. Tapos, 근처에 체육센터가 있어요. So, sa malapit daw, merong fitness center, 체육센터, no? tapos itong 아파트 후문으로 나가면 걸어서 공원에 갈 수 있을 거예요. So, ang ibig sabihin, if doon ka daw sa back gate, so humun means back gate, no? So, if sa back gate ka ng apartment lalabas, lakarin mo lang daw yon and makakapunta ka na sa park. So, that's for the conversation. Tapos, dito sa item number 2 naman ng malhagi pa rin to, speaking. So, instruction natin, 아래 상황에 맞게 이사 온 사람과 이웃에 사는 사람이 돼요. 대화해보세요. 그리고 여러분이 이야기를 해보세요. So, dito yung instruction na yan is, sinasabi lang na gawin ulit natin kung paano yung naging usapan dito sa taas. Yung conversation na didiscuss natin a while ago. Tapos, magiging iba lang yung topic. So, dito, sabi niya kasi, parang mag-role play, no? 대화해보세요, try to talk, tapos ito yung magiging role. Yung isa, siya yung bagong lipat, and then yung isa naman, siya yung nakatira dun na sa lugar mismo. Okay, so dito, ito yung topic na binigay, 이사 온 이웃, so yung bagong lipat daw, no? Ito yung itatanong niya. 아이들이 놀만한 곳이 있어요. So ito na actually yung nasa conversation kanina. So nagawa na to. Itong second, 운동할 만한 곳이 있어요. So, actually, ito din yung nasa number 2, no? 운동할 만한 곳이. So, parang pinag-practice lang. Okay? So, kung ano yung ginawa natin kanina, yun na yun. So, dito tayo sa 단어장. 놀이터. So, 놀이터, playground. And then, 여쭤보다, to ask. 체육센터. So, ito yung fitness center. And then, 정문. So, this one is front gate. So, kanina meron ding humun. So, this one is back gate. Back gate naman siya, no? Ayan. So, 정문, front gate, humun, back gate. So, that's for malhagi part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.